Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng listeners. Tawagin niyo na lang akong Gabriel, taga Vito Cruz, Manila. First time kong makapunta ng Nueva Ecija noon nang pagbakasyonin ako doon ng tiyahin ko. Halos kaka-graduate ko lang ng high school that time. Sinundo na lang nila ako noon sa palengke kung saan dumadaan yung bus. Akala ko noong hindi pa ako nakakapunta doon ay malapit lang ang bahay nila sa bayan. Pero hindi pala. Kinailangan pang sumakay ng jeep at tricycle bago maarating sa kanila. Yung asawa at anak ng tiyahin ko ang sumundo sa akin. Yung pinsan kong lalaki na tawagin nating Ismael. Matanda lang ako ng 2 taon sa kanya. Pero malaking bulas siya, kaya parang mas matanda pa siyang tingnan kaysa sa akin. Kaya imbis na ako ang kinukuya ng mga bata naming pinsan, ay siya ang madalas tinatawag na kuya. Pero nakasundo ko talaga si Ismael. Kami ang madalas na magkasama noong nagbabakasyon ako doon. Kaya nga nung minsang magkaya ang mag-inuman sa bahay nila, ay kaming dalawa ang naghanap ng 2 case ng beer sa bayan. Walang malapit na bilihan sa kanila dahil parang ang liblib yun. Mga bandang 8:00 kami lumabas at naghanap sa bayan, pero halos sarado na yung mga pwesto. May nakapagsabi sa amin nang pwede naming bilhan pero sa ibang baryo pa. Sabi ko ay umuwi na lang kami at gabing-gabi na. Sabi naman ng pinsan ko na siyang nagmamaneho ng tricycle ay puntahan na namin. Tinanong ko pa siya noon kung kabisado ba niya yung lugar, pero sabi naman niya ay nakakapunta naman siya doon. Nang maarating kami sa bungad ng baryong yon, medyo nag-alangan na siya. Mali daw yata yung nalikuan niyang kalye. Sobrang kitid na ng daan at wala namang kabahayan doon. Parang puro puno lang ng mga kawayan, kaya pinasya namin bumalik nun. Papaliko na sana kami nang may mamataan sa unahan si Ismael. May babae raw na parang kumakaway sa kanya. Baka sasakay raw kaya dumiretso kami sa may bandang unahan. Pero pagdating namin doon ay wala namang babae. Baka umalis na raw pero hindi niya alam kung saan pumunta. Muli na lang kami bumalik. Pero nagulat si Ismael noon nang pagliko namin pabalik ay may babae na naman daw ang nakaabang sa may unahan. Pagtingin ko, medyo kinilabutan ako dahil yung sinasabi niyang babae sa may unahan ay parang nakalutang. Kahit na medyo malapit na kami ay hindi ko makita yung mga paa niya. Nakabesida siya ng puti at mahaba rin ang buhok na parang nakatakip pa yung muka. Pinapatigil ko si Ismael noon. Pero dire-diretso siyang lumapit sa babae at hinintuan ito. Nilingon ko pa yon dahil nasa unahang upuan ako ng tricycle. Pero paglingon ko ay wala na yung babae. Sinabi ko kay Ismael na wala na ito at gulat na gulat din siya. Napapamura pa siya at tinanong ako kung saan nagpunta. Pareho na kaming kinilabutan nun. Pinabilsan ko na sa kanya yung pagpapatakbo. Nagtaka lang daw siya kung bakit mabigat pa rin yung bandang likuran. Pagtingin ko sa may salamin, muntikan na akong mapahiyaw sa takot. May nakaangkas kasing babae sa likod ng tricycle. Mahina at paulit-ulit akong napamura. Tinanong pa ako ni Ismael kung ano daw yung nangyayari sa akin. Mahina akong sinabi sa kanya na andyan yung babae. Gumewang-gewang na yung takbo ng tricycle dahil medyo napabilis din yung patakbo niya. Pero nanginginig na yung mga kamay niya sa takot. Maya-maya ay bigla namang gumaan yung tricycle. Marahan akong umangat ng tingin sa may salamin at nakahinga ng maluwag nang wala nang nakasakay doon sa likuran. Pagdating namin sa dulong kanto ay may nakita kaming bukas sa tindahan. Sa labas nun ay may kahakahang inumin. Tama nga ako na namali ng liko si Ismael. Doon pa dapat sa sumunod na kanto na medyo malapad ang daan ang lilikuan namin. Pareho naman kaming di makapaniwala na nakakita kami ng white lady sa daan at umangkas pa talaga yon sa amin. Nang ikwento namin yon kina tito, tinawanan pa nila kami. Bakit daw kasi doon pa kami bumili? Meron palang mas malapit lang doon. Kailangan lang daw tumawag dahil nagsasara yon ng maaga. Pero dahil nga nadaanan na namin yung tindahang yon, kaya kami nagkandaligaw-ligaw. Buti raw at di pa kami tumuloy doon sa dulo ng kalyeng yon
dahil tiyak sa sementeryo daw ang punta namin. Napakamot na lang ng ulo si Ismael. Yun nga raw pala yung pinuntahan nila na sementeryo noon. Doon daw sila noon dumaan pero hindi na niya matandaan. Ang sabi ko naman, ayos ah. Gusto pa talaga niyang iparanas sa akin na mapakitaan ng white lady. Panihingi niya sa akin noon ng pasensya. Pero okay na rin dahil kung hindi yun nangyari, wala sana akong ipapadalang kwento sa inyo ngayon. Bali hanggang dito na lang ang kwento, sir. Sana lang ay mabasa niyo to. Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Ako si Romel. Meron akong nakakatakot na nakakatawang kwentong isasend sa inyo. Karanasan ito nung binata pa ako. Hindi ako nakatapak ng kolehiyo. Pagka-graduate ko ng high school ay nagtrabaho na ako sa construction. Dito lang naman sa amin sa Albay, Bicol. Pagkatapos ng trabaho noon ay dumadaan ako sa barak sa mga kasamahan ko at doon kami nagiinuman. Karamihan kasi sa kanila ay hindi taga dito sa amin kaya meron silang barracks. Ako naman umuwi sa amin. Ilalarawan ko lang sa inyo itong lugar. Malayo siya sa kalsada. May madadaanan pa akong maliit na palayan at sa unahan ay may sapa. Tapos maglalakad pa ako sa medyo mapunong daan at andoon sa gitna makikita yung bahay namin. May mga kapitbahay naman kami na mga kaanak kaya hindi nakakatakot para sa akin. Minsan nun, umuwi na akong lasing ng lasing. 18 na ako nun. Sahod kasi at nagkaya ang uminom. Talagang tinodo ko na yung pag-inom kasi madali na lang matatapos yung ginagawa naming gusali. Nakakalakad pa naman ako, kaso hindi na diretso. Kahit na ganoon, ay nakakauwi pa rin naman ako sa amin. Kaya lang, hindi ko alam kung paano nangyari na nung mga oras na yon, parang hindi ko makita yung daan papunta sa amin. Pagkalagpas ko ng palayan ay parang pumasok na ako sa may kakahuyan. Doon ko lang napagtanto na hindi pa ako dumadaan sa sapa, kaya hinanap ko ng hinanap yung sapa. Kaya lang siguro sa kakahanap ko ay namali ako nung napuntahan o nalikuan. Na wrong turn ba? Ganoon na lang yung takot ko at para akong nahimasmasan sa nakita. Nung una, akala ko kung ano lang yung nakita kong kahon sa may unahan, kaya nilapitan ko yon. Nagulat na lang ako dahil nang paglapit ko, bigla yung gumalaw. Napamura ako doon dahil sa gulat. Napapatanong pa ako kung ano yung nakita kong gumalaw. Dahil nga sa nakainom, hinanap ko pa yon at nilapitan. Pero ganoon na lang talaga yung pagtaas ng balahibo ko nang mailawan ko yung bagay na yon. Doon ko lang din napagtanto sa malapitan yung nakalutang. Isang kabaong na nakaharang sa dadaanan ko. Mabilis akong napatakbo pabalik. Halos magkandadapa-dapa na nga ako sa pagmamadaling makalayo doon. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko at nahimasmasan na talaga. Malinaw pa sa isip ko yung mga nangyari at yung nakita ko. Kahit na medyo lasing, sigurado akong kabaong yung nakalutang. Gulong-gulo pa ako dahil hindi ko makita yung daan papunta sa amin. Pabalik-balik ako sa lugar na yon. Yung kilabot ko kapag nasa harapan na ako ng kabaong yon, halos takasan ako ng malay. Di ko na nga mabilang kung ilang beses akong nakapagmura. Binaliktad ko na rin yung damit ko nun, pero parang hindi ako makaalis sa lugar. Saka lang ako parang nabuhayan ang loob nang marinig ko yung boses ng nanay at kapatid ko. Tinatawag nila ako at parang nanggagaling lang yon sa malapit. Naglakad lang ako ng konti pabalik at doon ko nakita yung ilaw ng flashlight na dala ni nanay. Ang pinagtataka ko, Sir Bob, malapit lang yung kinaroroonan doon sa daan pauwi sa amin. Pero hindi ko yun nakita noong mga oras na yon. Napagsabihan pa ako ni nanay dahil andoon lang daw pala ako. Bakit hindi ako dumiretsong uwi? Ano daw yung ginagawa ko doon sa puno ng balete na yon?
Doon pa ako parang nanigas dahil sa totoo lang hindi ko nakita yung punong yon nang pauwi ako. Kinabukasan, kinuwento ko sa kanila na naligaw ako. Ayan daw kasi at gabi-gabi na ako kung umuwi tapos magiinom pa. Talagang mariit daw yung daanang yon. Hindi pa raw ako siguro nagtabi-tabi po. Natawang nahintakutan si nanay nang ikwento ko sa kanila na nakakita ako ng lumulutang nakabaong. Buti na nga lang daw at hindi ako hinabol nun, kundi baka mayari na ako. Ang kwento raw noon ng lola ko kina nanay, daanan daw ng mga laman lupa o engkanto yung bahaging yon. Mukhang niligaw daw talaga ako. Sa takot ko na maulit pa yon, hindi na ako nakikipag-inuman pa sa labas at maaga na talaga akong umuwi ng bahay pagkatapos ng trabaho. Hello po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat. Tawagin na lang akong Giselle, taga-Aklan. Itong kwentong isishare ko sa inyo ay karanasan ko noong bata pa. Nakatira pa kami noon sa baryo na medyo malayo-layo sa mga kabahayan. Dahil nag-iisang anak ako, madalas akong utusan ng nanay na pumunta sa tindahan. Kahit gabi na noon kapag may kailangan siya sa pagluluto ay inuutusan niya ako. Nasa grade 4 ako noon. Sanay naman akong lumabas ng gabi dahil may mga poste naman ng ilaw sa daan. Isang gabi, inutusan ako ni nanay na bumili ng katol at posporo. Naubos na kasi yung posporong ginagamit niya sa pagluluto. Wala pa nun si tatay na siyang may dala ng lighter. Palaging gabi na akong umuwi si tatay galing trabaho. May kalayuan din kasi yung pinapasukan niyang construction noon. Habang naglalakad ay may nakita akong alitap-tap. Bihira lang yon sa lugar namin. Pero doon sa lugar ng pinsan ko ay maraming ganoong insekto. Hinuhuli nga namin yon at isinisilid sa garapon. Noong mga oras na yon ay nalibang ako sa kasusunod doon sa alitap-tap. Hindi ko talaga tinigilan hanggang sa mahuli ko yon. Pero pagtingin ko sa paligid, hindi na ako pamilyar. Parang pumasok na ako sa gubat o di kaya sa may kakahuyan. Kaya naman kung saan ako nakataligod ay doon ako bumalik. Iniisip ko na doon ako nang galing. Pero lalo lang akong napunta sa may kasukalan. Unti-unti na akong dinadapuan ng takot at kaba. Lalo na at sobrang dilim sa kinaroroonan ko. May naririnig na rin akong iba't ibang huni at pairamdam ko noon may naamasid sa akin. Hindi ko na naiwasang magpakawala ng hikbi. Talagang natakot na ako at nag-iiyak na rin na tinatawag si nanay. Ang natatandaan ko noon ay parang umiikot lang yung boses ko doon sa lugar. Sigaw ako ng sigaw pero parang walang nakakarinig sa akin. Mas lalo akong natakot nang maramdaman ko na parang may naggagalawan sa paligid at parang may nadidinig akong mga bulungan o iba't ibang boses. Parang ganoon yung pagkakatanda ko. Takot na takot na ako, lalo na at parang unti-unti nang nag-iiba yung nakikita ko sa paligid. Doon na nagsimulang magblanko ang lahat. Para lang ako natutulog at nananaginip nun. Ang naalala ko, para akong nasa ibang lugar. Magandang lugar na maraming alitap-tap. Alam kong masayang-masaya ako nung una, pero unti-unti na akong naiiyak dahil wala na naman akong makitang ibang tao. Kaya iyak ako ng iyak noon na tumatawag kay nanay. Nagising ako at umaga na. Natagpuan ko yung sarili ko na nakatulog sa isang malaking puno. Grabe ang kaba ko dahil alam kong may pinapabili sa akin si nanay. Pero nakatulugan ko at siguradong madamag niya akong hinintay noon. Nagtaka pa ako dahil nang pauwi ay grabe kong makatingin sa akin ang mga nakakasalubong ko. Pagdating ko ng bahay, grabe naman yung iyakan ni nanay at tatay, pati na rin yung mga kamag-anak namin nang makita ako. Saan daw ba ako nagpunta at 3 araw na raw nila akong hinahanap. Takang-taka ako dahil magdamag lang naman akong nanatili doon sa gubat. Hindi ko nga alam kung saan yun banda.
Maya-maya ay nakaramdam ako ng matinding uhaw at pagkalam ng sikmura. Nahihilo din ako, kaya naman ay nahimatay daw ako noon, sabi ni nanay. Nilagnat daw ako ng mataas at kung ano-ano ang mga sinasabi. Kaya nagpatawag na raw sila ng manggagamot dahil napansin niyang may tumutubo na ring mga pantal sa balat ko. Baka daw ay nabati o naparusahan ako ng engkanto. Hindi rin daw maipaliwanag yung pagkawala ko nung 3 araw. Ilang beses daw sila naghanap sa lugar kung saan ako pwedeng magpunta, pero hindi nila ako nakita. Tumulong na nga rin daw yung mga barangay sa paghahanap sa akin dahil ang akala talaga nila ay nawala ako o may kumuha sa akin. Tama ang kutob ni nanay na pinagdaruan ako ng engkanto. Buti na lang daw at walang inalok na pagkain sa akin kaya nakabalik ako. Takot na takot akong isipin noon na muntikan na akong kunin ng lubusan ng mga engkanto. May mga gabi na nananaginip ako na nasa ibang lugar ako. Sabi ni nanay ay nag-i-sleepwalk na rin ako at nagsasalita ng tulog. Kaya pabalik-balik ako sa manggagamot. Yung mas nakakatakot pa noon ay yung nararamdaman ko kapag matutulog na ako. Yung para bang hindi ako nag-iisa sa kwarto. Minsan, nahahawi yung kurtinang nakatabing sa pintuan. Minsan naman ay parang may umaangat ng higaan tapos marahang ibabagsak. May mga boses din ako nadidinig na kakaiba. Sunod nun ay parang nalulunod na ako sa isang panaginip. May isang beses na iniyakan na ako ni nanay dahil ang akala nila ay namatay ako. Buong araw daw akong tulog at parang hindi na humihinga. Pero kinagabihan ay nagising daw ako, kaya hinanapan na nila ako ng magaling na albularyo. Natatakot daw sila na baka tuluyan na akong makuha ng mga engkanto. Palagi na lang pagod na pagod yung pakiramdam ko noon kinabukasan. Sa gabi naman ay kung saan-saan daw ako nakakaabot ng paglalakad, kaya binabantayan na nila ako. Kaya sa isang magaling na albularyo na nila ako dinala. Sinabi nito kina nanay na inuunti-unti na raw akong kunin ng engkanto, kaya kailangan na raw ng alay kapalit ng buhay ko. Kinikilabutan ako kapag naaalala ko yung sinabi ni nanay. Nag-alay daw sila ng puting manok at ilang itlog. Isinama ako ng tiyahin ko noon sa kanila sa bayan. Doon lang ako tuluyang gumaling. Paminsan-minsan ay may masasamang panaginip pa rin ako. May mga taong napapasama sa panaginip ko na hindi ko naman kilala. Kaya takot at takot ako paggising dahil biglang nag-iiba yung itsura ng mga yon. Pero unti-unti naman sa paglipas ng panahon na nawala ang masasamang panaginip na yon. Lalo na nung magsimula akong sumali sa choir at nakakapagsimba na ako ng madalas. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Hi po sa inyo, Boss Bob, at sa lahat ng listeners. Tawagin niyo na lang akong Beauty, taga Bukidnon, pero nandito na ako naninirahan sa Laguna. Palagi kong napapainggan yung mga kwento nyo tuwing lunch break sa karinderya ng tita ko. Mahilig kasing makinig ng horror yung anak niyang binatilyo pa. Kaya naman naririnig ko rin yung magagandang kwento nyo at naisipan ko magpadala. Kung papalarin, sana ay mailahad nyo rin to. Itong kwento ko ay tungkol sa nangyari sa amin ng best friend ko na itago na lang natin sa pangalang Daisy. Nasa high school pa lang kami noon nang mangyari ang kababalaghang ito. Nagkayayaan kami ni Daisy na pumunta sa lamay ng lola ng isang kaklase ko. Last lamay na yon at ang plano namin ay doon na matulog. Sa isang baryo lang naman yon doon sa Bukidnon na 3 baryo lang din ang pagitan mula sa amin. Habang kinukwento ko to, pinananayuan na naman ako ng balahibo. Nung nakarating kami doon sa lamay ay kakaunti na lang ang tao. Sa pagtataka namin ay huling lamay na yon pero wala gaanong nakikiramay. Kaya nagpasya kaming umuwi na lang pagkatapos magbigay ng abuloy at respeto sa patay. Ang sabi ng kaklase naming ito ay lola niya sa tuhod ang namatay at mahigit 100 taon na ang edad nito.
Marami kaming niyayang kaklase at kaibigan noon pero walang sumama, kaya kami na lang ni Daisy. Nagpahatid kami noon sa tatay ni Daisy na may tricycle, kaya nang pauwi ay nagpasundo na rin kami. Buti nga at uso na rin yung cellphone noon, kaya nakontak din namin agad yung tatay niya. Hindi ko alam kung bakit nung nandun kami sa bahay nila ay hindi ako mapakali. Ganoon din pala ang nararamdaman ni Daisy. Parang kinikilabutan daw siya habang naatingin doon sa may kabaong. Nakita namin yung lola ng kaklase namin at nagtaka kami kung bakit malabo yung salamin noon ng kabaong niya. Parang nagmamoist yung loob kaya hindi rin malinaw na nakita yung itsura ng lola. Pinigilan pa kami noon ng kaklase ko na umuwi dahil gabi na raw. Pero ayaw din ni Daisy. Baka hindi din daw siya makatulog ng maayos. Yung bahay din kasi nila ay parang haunted house kung titingnan sa labas. Tapos yung mga ilaw pa nila noon ay yung kulay dilaw. Kaya ayaw ni Daisy na magstay kami doon. Napansin pa raw niya yung mga tingin sa amin na mga naroon. Kaya raw nakaramdam siya ng mumunting kilabot. Bago umuwi ay naglakad-lakad muna kami para magpapagpag na rin daw. Pero bigla kaming napahinto nang maarating sa may unahan. Parang bigla kaming nalito kung saan kami liliko. May dalawa kaming likuan at sa pagtataka ko ay parang hindi pamilyar sa amin yon. Sabi ni Daisy ay mukhang sa kaliwa kami lumiko nung papunta pa lang. Kaya nagpatuloy kami doon para maasalubong na rin namin yung tatay niya. Naglakad-lakad pa kami. Maliwanag naman yung daan. Pero nagtaka kami kasi ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin namin nakikita o nakakasalubong ang tatay niya. Nagtanong na ako kay Daisy kung tama ba yung nilikuan namin kasi parang hindi talaga pamilyar sa akin yung dinadaanan. Mukhang hindi yon ang nakita kong daan papunta. Nang sumagot si Daisy na hindi niya sigurado ay nag-aya na ako bumalik sa pinanggalingan naming lamay. Pero natigilan kami nang may makita kaming naatayong tao sa may unahan. Hindi namin to gaanong maaninag dahil medyo madilim sa bahaging kinatatayuan nito. Sabi ni Daisy, mukhang babae daw yon na kuba. Para yung isang matandang babae na uugod-ugod ayon sa pagkakatayo nito. Naatayo lang yon at nakaharap sa amin. Hindi gumagalaw. Pero nung nagsimula na kaming maglakad papalapit dito, ganoon na lang ang paghiyaw at hilakbot namin nang bigla itong tumuwad. Itinukod nito ang mga kamay sa lupa at kumapang na mabilis papunta sa amin. Nagtakbuhan kami ni Daisy. Hindi na namin alam kung saan kami pupunta kasi doon sa daanan namin nakaharang yung nilalang na yon na di namin alam kung ano. Nang makalayo kami ay tumawag si Daisy sa tatay niya. Nakumpirma namin na na-wrong turn nga kami. Nasa kabila ang pauwi sa amin. Sinabihan na lang kami ng tatay niya na bumalik sa lamay o di kaya ay hintayin na lang namin ito. Sabi ni Daisy noon ay naiihi siya kaya no choice talaga kami kundi bumalik sa bahay ng lola ng kaklase namin. Tiningnan pa namin maigi kung andoon pa yung nilalang na yon. Buti na lang at wala na. Kaya lakad takbo na ang ginawa namin para makabalik ng lamay. Nagtaka pa kami noon dahil wala nang ibang tao sa lamay maliban na lang sa pamilya ng namatay. Tinanong ko yung kaklase ko noon habang umiihi si Daisy kung bakit wala nang tao, gayong mag-aalas 10 pa lang naman ng gabi. Ang sabi nito, ganoon daw talaga sa lugar nila. Wala nang nagpapagabi sa lamay. Nagtaka pa ako nang medyo humahangos na lumapit sa akin si Daisy. Agad siyang nagpaalam na aalis na kahit wala pa yung tatay niya. Sinabi kong dito na lang maghintay, pero hinila na niya ako papalayo doon. Tinanong ko siya kung bakit siya nagmamadali nang makalayo na kami. Habang umiihi daw siya, ay nakaramdam siya ng kilabot, lalo na nung mapadaan siya sa tabi ng kabaong ng lola ng kaklase ko. Sa takot daw niya, pinutol na niya yung pag-ihi at niyaya niya akong umalis. Paano ba naman daw? Pagdaan niya sa kabaong ng patay, nakita niya na sobrang dumi ang mga kamay ng matanda. Yung tipong nalubog sa putik o di kaya sa lupa. Hindi pa sementado ang daan doon sa kanila noon at medyo maputik din.
Kaya inisip niya na baka bumangon ito. Hindi naman kasi ganun daw nung una kahit na medyo malabo pa yung salamin. Saka naging malinaw na rin yung salamin nun kaya nakita niya yung itsura nito. Hindi daw niya alam kung bakit nagtaasa na lang bigla ang balahibo niya sa batok nang makita ito. Medyo madungis daw yon at parang may bahid pa ng dugo ang bibig. Ayokong maniwala sa kanya na totoo ang sinasabi niya. Para kasing nananakot lang siya para lang umalis na kami doon. Una pa lang kasi ay parang alangan na siyang pumasok. Sabi niya ay parang bumangon daw yung lola ng kaklase namin. Nag-iba daw kasi yung posisyon ng mga kamay nito. Hindi ako naniwala nung una pero nang magkaroon ng haka-haka tungkol sa isang amaranhig sa lugar nila, inisip ko na baka yun yung lola ng kaklase ko na tinutukoy nila. Hindi ako sigurado pero hindi ko rin maipaliwanag kung anong klaseng nilalang yung nakita namin. Ang malinaw lang sa akin, inabangan kami nun. Hindi yun hayop kundi tao na ayon nga kay Daisy ay isang matandang babae. Salamat Boss Bob sa oras na mabasa itong kwento ko at sana nga ay masama rin ito sa channel nyo. Mapagpalang araw sa inyo Kuya Bob at sa lahat ng inyong tagapainig. Tawagin na lang akong Brian. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa karanasan namin ng kaibigan ko nung mga bata pa kami. Nasa grade 6 pa lang yata kami noon dito sa Bulacan. Hilig talaga namin na gumala at kung saan saan kami nakakarating. Kadalasang laro namin ay basketball. Minsan, dumadayo pa kami sa kabilang purok para maipaglaro. Pero madalas ay naggagala kami para maghanap ng mga gagamba. Nauso talaga yon nung kapanahunan ko. Kung saan saan kami nakaabot basta lang makakita ng magandang uri ng gagamba. Lumalabas kami ng purok nun at inaabot ng hating gabi sa labas kaya palo ang salubong sa akin ni nanay nun. Minsan nagkayayaan kaming manguha ng gagamba nun sa isang purok. Medyo malayo yun sa amin at ilakad lang namin tatlo. Malaki kasi ang pustahan namin sa labanan ng mga gagamba kaya talagang pinaglaanan namin ang oras yun. Ginabi na nga kami at kung saan saan kami nagsusuot na parte ng gubat. Yung sumama sa aming taga doon na bata ay hindi rin alam kung saan dadaan. Namali raw yata kami ng dinaanan pabalik kaya naman kung saan saan kami lumusot nun. Buti na lang at may dala kaming flashlight dahil medyo may kadiliman na rin nang umalis kami. Napahinto kami nang biglang magsalita yung isang kasama namin na parang may tao daw sa dadaanan namin. Nang ilawan nga namin yon sa may bandang unahan, parang may aninong tumatawid-tawid sa ilaw. Nagtanungan pa kami kung tao nga ba talaga yon o hayop. Ang bilis kasi nitong kumilos. Nagkatarantahan na kami nang mapansing ang bilis talaga nung tumatawid-tawid sa pupuntahan namin. Sinabi nung sumama sa amin na bumalik na lang kami. Mukhang hindi daw talaga yon ang daan palabas, kaya sumunod na kami sa kanya. Pero nakakarinig na kami ng parang may mga hinahawing kawayan, yung parang iniihip ng malakas na hangin. Nakita namin naggagalawan talaga yung mga kawayan at mga damuhan. Takbuhan kami. Hanggang sa kami na lang ng isa kong kaibigan ang magkasama. Nahiwalay kami sa dalawa naming kasama dahil nga madilim na at nagkatarantahan. Doon, naramdaman ko na parang minaasunod sa amin kaya iginala ko yung liwanag ng daladala kong flashlight. Doon talaga ako nangilabot ng sobra dahil yung nakikita kong anino ay sumusunod sa liwanag ng flashlight. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at kumaripas na ng takbo. Mabilis ding sumunod sa akin yung kaibigan ko. Naarating kami sa kalsada at nakitang andoon na rin yung dalawa pa naming kasama. May poste na ng ilaw doon. Nagpasya na kaming umuwi pero panailingon ko pa rin. Hindi talaga ako mapakali. Yung pakiramdam na may nakasunod sa amin sa likuran pero bawat lingon ko ay wala akong nakikita. Nung lumingon yung kasama ko,
Napamura ito. Tumakbo na raw kami at sinusundan kami ng kung kanino mang anino yon. Wala na kaming lingon-lingon pa at dire-diretso nang umuwi. Palo ulit yung inabot namin. Dahil sa nangyari, hindi na ako sumasama sa kanila na nangunguha ng gagamba. Nagtanungan pa kami kung ano ba talaga yung nakita. Kung maligno ba yun, multo o ano. Natatakot na akong matulog noon mag-isa. Medyo natakot na rin akong makakita ng anino kahit may araw pa. Ito lang ang kakaibang kwento ko, Kuya Bob.